Magandang umaga mga kapatid. Welcome sa ating Sunday School. Patuloy na ating tatalakayin ang isa sa doktrina ng biyaya at ang soberano ng Diyos ay ang unconditional election. At tayo po ay nasa part 2 ng ating pinag-aaralan. At tandaan po natin ang ating layunin. Bakit natin po pinag-aaralan po ito? Of course, para malaman po natin kung ano yung plano ng Diyos sa pagliligtas. Pero ang pinakamahalaga ay lalo pang may taas ang biyaya ng Diyos at magpakumbaba ang tao sa kanyang kayabangan. Right. So that sa ating part 2 ay may mga common objection na dapat nating tatalakayin dito sa ating pinag-aaralan regarding po sa conditional election. Since maraming mga hindi tumatanggap sa katuruan pong ito, and last Sunday we define election. Tandaan po natin ang ating napag-aralan nung last Sunday, ang definition o ano po ang ibig sabihin po ng unconditional election. Para sa ating kaalaman, ang unconditional election o election, it is a God's gracious choice of individuals from eternity for salvation. At ito ay nakabase lamang sa kanyang pag-ibig. Alright, dito na natin makikita na ang kadahilanan ay ang pag-ibig po ng Diyos. Ito yung ating pinagtalunan at nung Sunday, na hindi lamang po, ito po ay kasama sa kanyang sovereign will, yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga hinirang. Tandaan po natin, it is a gracious, ito ay pang-personal, at it is eternal. Okay? And of course, it is unto salvation. Wala nang pundasyon. Wala na bang pundasyon, kundi yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Okay. So, babanggitin ko po na may mga 5 objection na dapat nating tatalakayin sa umaga pong ito. Una, ay merong tinatawag na election unto service. Dahil ito po yung kanilang pinagpipilitan. Ang eleksyon lang daw ay para lang daw sa paglilingkod, sa mga tinawag para sa maglingkod. Pangalawang objection, ang eleksyon daw it is unjust, hindi daw makatarungan at unfair daw ito. Ito yung mga narinig po natin. Pangatlo, election destroys evangelism. Nakakasira daw ito ng pag-evangelize po natin. Right? And number 4, election imputes partiality to God. At sabi po nila, pang-5, election is based on foreknowledge. Nakabase lamang daw sa unang kaalaman ng Diyos ang kanyang pagpili. Which means, dahil alam niya na siya ay tutugon, mananampalataya, kaya niya iyon ay pinili. Right, siguro dito sa 5 pong ito ay nandito yung mga katanungan po natin. Okay? And number 1, election is unto service.
Ang ibig lang sabihin pong ito, ang pinupunto lamang po dito, ang eleksyon daw magmula sa Old Testament and sa New Testament ay para lamang daw sa office o opisina at sa paglilingkod. Kasi doon sa 1 Samuel chapter 10 verse 24, makikita natin po doon na kung saan si Samuel ay pinili bilang isang hari. Tunghayan po natin ang 1 Samuel sa ating Biblia. O pakibasa na lang, Brother Mark, ang 1 Samuel chapter 10 verse 24. 1 Samuel chapter 10 verse 24. And Samuel said to all the people, "You see him whom the Lord has chosen? There is none like him among all the people." And all the people shouted, "Long live the king." Right. Nakikita po natin po doon na siya ay pinili, no? Bilang magiging hari. Now, doon naman sa New Testament, na kung saan ay si Judas ay napili din bilang isang apostol. At yan po ay nasa John chapter 6 verse 70. No? Pakibasa, Sister Ade. John chapter 6 verse 70. John chapter 6 verse 70. John chapter 6, verse 17. Got into a boat and started on the sea. 70. 670. Jesus answered them, "Did I not choose you, the 12, and yet one of you is a devil?" Okay, nakita po natin po dito sa dalawang kaso pong ito na kung saan ay mayroong pinili para sa office, no? And service. Pero wala po tayong nakikita na pinili para sa kaligtasan dito sa dalawa. Okay? So, ibig lang sabihin, if you agree with me na ang election dito ay para sa office and service. Okay? And also, kung tayo po ay aayon, the time, no? Na kung saan ang scripture ay nagsasalita. Okay? And sabi po ni John sa 6:70, no? Kung saan ay pinili bilang apostol si Judas. Right. And again, ang sabi po ng John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Marami po tayong babasahin regarding sa bagay na ito. Marami po tayong babasahin na scripture. Right. So, another verse in John chapter 15 verse 19. Pakibasa, Sister Daniela. John chapter 15, verse 19. If the world hates you, know that it has neither made for it. Okay, with this verse ay ang Biblia ay nagsasalita regarding po sa election unto salvation. Now, kung ito ay lilimitahan ng mga ibang tao, ay mamimiss po nila yung pinakamahalagang teksto na kung saan ay maliwanag na sinasabi ng Biblia na merong pinili para sa kaligtasan. Okay.
Katulad po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ito yung verse na kung saan ay nagsasabi na tayo ay pinili from the beginning, we are chosen to salvation through sanctification. Right? Pakibasa chapter 2 Thessalonians 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Pakibasa, Brother Mori. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, but we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit of your faith through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Right. So, ibig lang sabihin, sa mga verse na binasa po natin, nakita natin po doon that there is an election for service and office, pero we cannot deny also that election unto salvation ay binabanggit po dito at itinuturo din po dito, hindi lamang po para sa paglilingkod o sa opisina, kundi itinuturo din na meron election unto salvation. Now, inaano po natin po ito, sinasagot po natin itong mga objection po ito. Maybe maaaring ito rin yung objection po ninyo. So, after ng ating pag-aaral ay kung yun po yung objection na tangan-tangan mo ay pwede po natin balikan. Dinidiscuss lang po natin yung common, no, para at least meron po tayong alam o idea na may mga ganito palang objection regarding election. Okay, so number 2, ang election daw ay hindi patas, no? Hindi makatarungan. So it means election is unjust or unfair. Very common objection po ito. No? Lahat naririnig natin po ito. Sa mga kapatid po natin, either Baptist po yan, mananampalataya po yan. Some of them ay di sila po naniniwala. Right? So, this is a common objection. Okay? Na ang ibig lang sabihin po nito, at sinasabi po dito, na ang election po daw, it suggests that God sent people to hell for no reason. Pero sa kanyang kagustuhan lamang. Ibig lang sabihin, yung daw tao pupunta sa impyerno dahil ay kagustuhan po niya, walang kadahilanan. No? Yun yung kanilang sinasabi. Right? So, ano ang ibig sabihin po nun? They wrongly believe that if God chooses some for salvation, He must choose other for damnation. Okay. So, paano po natin titignan po ito? Okay. Papasok po tayo ngayon sa decree ng ating Diyos, sa kanyang order of God's decree. No? Some maybe confusing. No? Sila ay maaaring nalilito or maaaring napakahirap. Okay? Hindi maintindihan. Why? Because alam naman po natin ang pagdating sa order ng mga ganitong bagay ay hindi po sunod-sunod. It is not a chronological. So, napakahirap intindihin pagdating sa walang hanggan na usapan. No? Hindi maintindihan. Or hindi natin naranasan because ito ay papalik o outside time. Hindi natin naranasan po ito because alam naman po natin na this kind of election ay magmula pa before. No? So, we did not experience about this. Kaya napakahirap. Okay?
sa mga ibang Kristiyano na intindihin ang mga bagay pong ito. Right? Kung ating pag-uusapan about the order of God decree, okay, ay tandaan po natin mga kapatid, ito ay akto ng Diyos, na ito ay pang matagalan, o it is an eternal act in God. Okay, so tandaan po natin, no? According to the scripture, no, ito yung decree ng Diyos. According sa scripture, God decreed to create, no? Decree niya na siya ay maglikha ng tao. And of course, decree din po niya and allow the fall. Okay? Yung pagbagsak ng tao. Okay? And then, elect a people. So, anong ibig sabihin po nito? Ang pagpili po ng Diyos sa mga tao, of course, alam naman po natin, out of the fallen humanity. Doon siya pumili. Okay? Pumili po siya. At yan po yung sinasabi ng scripture. And of course, anong mangyayari sa mga hindi pinili? Sa mga taong hindi pinili. Okay? Pinabayaan na lang ng Diyos para sila ay mapahamak dahil sa kanilang kasalanan. Of course, yun yung kalooban po ng Diyos. Right? Eh kung sakaling sinasabi nila na ang Diyos ay mapagmahal, eh bakit meron siyang iniwan? So, tandaan po natin mga kapatid, hindi lamang maraming maliligtas, pero marami din mapapahamak. There are many people also go astray. Okay? Dahil kasi iniisip nila na ang Diyos ay pumili. Okay? Ang Diyos, pinili niya na lumikha ng tao, pumili, okay, ng kanyang ililigtas and leave others to hell. Okay? Yan kasi yung kanilang concern. Without any concern for their sin and guilt. Right. Pimilihan ng Diyos na papamak din. Ayun po yung kanila na wala siyang concern sa kanilang kasalanan at guilt. No? Okay. At alam po natin yung term about Impralasaprianism, no? Before the fall, and Supralasaprianism after the fall. So anong kadahilanan? Bakit ang decree, God's decree of election follows the fall logically? Now, tingnan po natin yung view. Okay? Yung view ng election. Election views man as fallen and guilty, no? Ayun po sa Romans chapter 9 verse 11. Okay? At makikita natin po dito that all men by nature, pinag-usapan po natin chapter 9 hanggang verse chapter 11, kung saan sinasabi po doon
that all men by nature are equally depraved and in need of redemption. So, kung ating susundan sa lahat ng mga chapter na aking babanggitin, again, in chapter 4 and chapter 8, ipinapakita din po dito that there is one common salvation for all men, whether Jew or Gentiles. Okay? So, ano ang ibig sabihin po nito? At lahat po ito ay pumupunta sa bagay kung saan ang tao ay mapapahamak. They are lost in Adam, and all men are recovered in Christ. So, kung ating titignan, yung paano yung pinangako naman ng Diyos sa mga Israel. Okay? Na kung saan ay sinasabi na sila ay lahat ay maliligtas, right? Okay? Pero kung babalikan po natin na kung saan ay sinasabi ng Diyos, okay, na ang Diyos ay pinili niya si Jacob over Esau. Okay? Para lang maliwanagan po tayo. Dahil ang sabi ng iba ay unfair naman, no? So, kung titingnan po natin yung prerogative ng Diyos, ay makikita po natin po doon sa ilustrasyon na kung saan siya yung potter over the clay. No, ibig lang sabihin, makikita po natin po dito na ito yung kadahilanan. Okay? Na yung pagkabagsak ng sangkatawan, eh sila po yung object ng awa ng Diyos. Okay? So, ibig lang sabihin, ang pagpili ay isang habag. Election is gracious and unto life. Dito sa Bagong Tipan ay nagsasalita po dito ang election as God's positive choice of some to life. Okay? Na ibig sabihin, ang Diyos ay pumili some to eternal life. Okay? So, ano ibig sabihin? Nilaktawan po niya ang iba at pinabayaan ng Diyos justly in their sin dahil may mga kasalanan. Yes, pinabayaan po sila. So, makikita po natin po dito ang election is gracious. Magpapagbiyaya po ito. At yung mga hindi napili o let's say those reprobate is just, no? Sa kanyang decree. Bakit? For God to save some, no? Kailangan he must do something. But to reprobate some, he simply leaves them alone. Therefore, hath he mercy in whom he will have mercy, in whom he will harden it. So, this is not, yung mga sinasabi po nila na ito ay unfair. Ito ay hindi makatarungan. Okay? Hindi daw makatarungan. Yan po yung common na narinig po natin. Now, pangatlong kadahilanan sa ating pinag-uusapan, yung pagpili, election is in Christ. Okay? Anong sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 4? Even He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So,
Ibig lang sabihin, pinili tayo ng Diyos kay Kristo. Okay? Pinili tayo ng Diyos kay Kristo. So, kasunod na po dyan, yung mga biyaya na kung saan ay na kay Kristo. Ano yung mga biyaya pong yun? Nasa adoption and redemption. So, makikita po natin ang pagpili, ang pagpili sa atin o our election, makikita natin bilang isang makasalanan. Okay? At yun, dahil tayo ay makasalanan, ang pagpili ng Diyos ito ay tinatawag na eternal decree. Decree ng Diyos po ito, yung pagpili. Okay? Na kung saan ang decree ng Diyos ay lalangin ang sanlibutan. Okay? He allow man to fall into sin. Okay? And then choose Christ as bilang tagapagligtas. And of course, pumili din po siya ng tao para iligtas. Okay? So, ibig lang sabihin, God's decree to save follows decree to create and allow the fall. Sabi po ng Canons of Dort, Article 15, some are elected while others are passed by in the eternal election of God, whom God decreed to live in the common misery into which they have willfully flung themselves. Okay? Now, doon sa ating London Baptist Confession of Faith, sinasabi po doon, by the decree of God, some men and angels are predestined or foreordained to eternal life through Jesus Christ. Okay? To the praise of His glorious grace, others being left to act in their sin, to their just condemnation, to the praise of His glorious justice. Now, sa pangalawa po yun. Okay, so, ihanda lang po natin kung meron po tayong gustong tanungin at liwanagin doon sa objection pong yun. Pangatlong objection. Okay? Election destroys evangelism. Ito yung madalas din na marinig po natin. Na kung merong election, bakit pa tayo nag-evangelize? Bakit umahayo pa tayo? Bakit di na lang tayo mahiga at maghintay kung sino yung ililigtas ng Diyos? So, yan po yung madalas. No? Kaya, kung ginawa na ng Diyos at dinetermina na niya na ang kanyang pagliligtas, then why do anything about it? Na merong tatlong bagay na dapat po nating tignan. Okay? Una, ang objection, itong objection po ito ay kinukontra po niya yung scripture, yung banal na kasulatan. Kinukontra din po niya yung mga kaganapan. Tandaan po natin, no? Sa Biblia at sa history ng simbahan, alam po natin na maraming mga missionaries. Okay, siguro naman alam po natin po yun. Mga missionaries po ito that they are believing, naniniwala po sila sa election. Right. Alam naman po natin kung sino yung mga missionaries po yun. At yan po ay mga talagang pinaniniwalaan po nila ang topic po ito. Now, in 2 Timothy chapter 2 verse 10, si Paul po dito ang nagsasalita. Pakibasa, Brother Anthony. 2 Timothy
in verse 10. Therefore, I endure at least for the sake of the land. They also may obtain salvation when they see Christ Jesus in their new God. So, why Paul endure for everything? No? Bakit? Of course, it is for the sake of the elect. Di ba? Kaya siya, sigurado siya. Kaya lahat ng mga pasakit, lahat ng mga persecution ay talagang tinis po niya. Why? Because alam niya na may mga pinili. Right? Kaya siya nakapag-endure. Eh? At alam naman din po natin na lahat ng mga magagaling na mga missionary throughout church history na mga reform. Ay, at kilala po natin ang mga missionary po ito. Tulad po nila Whitfield, sila Muller, sila Hudson, si Brenner, Carey. Yeah. Lahat po ito, mga reform ito. So, ibig lang sabihin, gumawa po sila because they believe na merong mga pinili. Ito nga magbibigay po sa atin ng kasiguruhan, di ba? Kung alam po natin na may mga pinili, of course, nakakasiguro po tayo na merong maliligtas at merong tutugon. Right? Dahil sa pinag-usapan natin last Sunday, kung wala po ang election, wala, masasayang lang ang pag-iirap po natin in regards to evangelism. Okay, so pangalawa, ang pag-object ng ng election ay ibig sabihin hindi nila naintindihan na yung election, it's a part of God's decree. No? Basahin po natin ang Ephesians chapter 1 verse 11. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Okay? Pero kasi may mga nagtatanong regarding sa verse na ito, sabi nila kung ang Diyos ay dinikri niya, right? Then why do anything? Bakit gagawa po tayo? Bakit tayo pa mag-evangelize? Bakit hindi na lang tayo maupo dito? Okay? Maupo, mahiga sa bahay and die. Okay. Number 3. This objection fails to understand that God decreed the end as well as the means. Tandaan po natin mga kapatid, election is not salvation. It is unto salvation. Okay? Pero tandaan po natin, lahat ng mga pinili, sigurado na sila ay maliligtas. Again, in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14, pakibasa Sister Eileen. Dahil sa Diyos. At ngayon tayo
Okay, so ibig sabihin, this He called you through our gospel so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Sabi po ni Joel Dickey, one consequence of locating election in the larger decree is that the goals of election cannot be attained apart from the means decreed by God. So the elect must and will hear the gospel call. Yung pinili, kailangan talaga makarinig po siya ng gospel. Okay? So, of course, pag yan ay pinili, magre-response po siya ng pananampalataya. Hindi lang basta pananampalataya, kundi ito ay justifying faith. Okay? And of course, kapag pinili po yan, nanampalataya po yan, ay God will preserve and that people will persevere unto faith, unto glory. Yan po yung mangyayari. Again, ang sabi po ni Whitefield kay John Wesley, si John Wesley ay alam natin kung sino po siya. At alam din po natin kung sino si George Whitefield. Sabi po ni John Wesley, if there be an election, then is all preaching vain. Kung mayroon daw election, bakit magpipreach pa? Of course, mag-evangelize. Ang ibig sabihin po nun. Bakit magpipreach pa ng gospel kung mayroong election? Tuloy po natin yung sinasabi po ni John Wesley. Okay? So, hindi na kailangan. It is needless to them that are elected, for they, whether with preaching or without, will infallibly be saved. Meron ng preaching o pangangaral, basta sila ay maliligtas. Diba? Pero sinagot po siya ni George. Sabi niya, what kind of reasoning? Anong klaseng rason? Sabi po niya, has not God who has appointed salvation for certain number? Okay? So, pag ganun, wala na bang dapat ipangaral sa kanya? Itagnan po natin, ang gospel is also appointed God sa mga tagapagmana. Diba? Kailangan marinig. Okay? Marinig po niya ang gospel. Okay? Kasi ito yung means. Okay? Ito yung means para sila ay to bring them. Right? Ito yung means. Okay? Dahil alam naman po natin, ang gospel, ang siyang pangunahing kadahilanan, dinisenyo ng Diyos. Dahil sabi po ng aklat ng Romans, it is the power of God unto salvation. Okay? So, ibig sabihin, dinikri din ng Diyos ang preaching, ang pagpapahayag ng gospel para maintindihan at makita po nila kung ano yung layunin ng pagpili is unto salvation. Okay. Number 4, election imputes partiality to God. Okay. Pagtatangi daw. Okay. Ang objection po nito, kasabi po nila, kung ang Diyos ay pumili at hindi pinili yung iba, then God is not
impartial. Okay. Pero sabi po ng Romans chapter 2 verse 11, but according to the context, no? Pakibasa, chapter 2 verse 11, pakibasa si Sarin. Please, pakibasa Sarin. Romans chapter 2 verse 11. Romans 2 verse 11. For there is no respect of persons in heaven. Right, so kasi dito pinipilit nila na ang Diyos daw ay of course nagtatangi daw. Biglang sabihin, ito gusto ko, no? Kahit ito ganyan ganyan, no? Biglang sabihin nagtatangi po ang Diyos. Okay, so marami po tayong bubuksan na verses po dito. Pero the fact, no? Ang Diyos sa pagpili po niya ng isang tao, pero nireject niya yung iba. Okay? Ibig na sabihin, yung pagpili niya ay wala siyang tinignan, no? Sa mga tao na kanyang pipiliin. Saan nakabatay ang kanyang pagpili? Of course, sa kanyang awa, sa kanyang kapag out of His mercy. Kung saan ay malaya po siya. Okay? Malaya po siyang i-express ang kanyang sarili kung sino at magbibigay po ito ng kanyang kaluguran. Right? At panghuli po mga kapatid, ang election, sabi po nila ay nakabase daw sa foreknowledge ng Diyos. Foreknowledge means una pa lang ay alam niya na, no? Kaya ito yung objection. Okay? Na kung saan naniniwala po sila dahil ang Diyos ay pumili daw because He knows those who believe. Pumili daw siya dahil alam niya na kung sino yung mga tutugon at mananampalataya. Ano ang magiging consequences po nito? It means it destroys the nature of God. No? Masisira ang likas ng Diyos kapag ipinipilit ng mga tao na kung saan ang Diyos nakikita niya. Okay? Yung mga magtitiwala po sa Kanya. No? Kung titignan po natin, ang ibig sabihin po nito, ang bagay pong ito, was, it dishonor God. Di ba? Dahil ang Diyos naman, hindi na niya kailangan tignan ang future para alamin ang mga bagay. Dahil we know that God, all things, past and the future, perfectly and simultaneously. Alam po niya. Okay? Kaya ito yung nagpapababa sa kalikasan ng Diyos. Those people teaching false teaching, yun po yung naging dahilan. Kaya naging grievous po yung pagkakilala po nila sa Diyos. Kasi kung ito yung ipagpipilitan po nila, maaaring hindi nila naintindihan. Maybe they misunderstand the meaning of foreknowledge. Diba? At yan po yung pinag-aaralan po natin before. Dahil yung foreknowledge, kung ating titignan, ang ibig lang sabihin is to forelove. No? Foreknowledge means is to forelove. Ibig lang sabihin, yung kanyang pinili before, ay minahal niya na po yun. Yun po yung ibig sabihin ng foreknowledge.
Okay? Na ibig lang sabihin na kung saan ang kanyang pinili ay talagang yun ang naging dahilanan. Dahil mahal po niya. Okay? So, ano ang naging dahilan? Right? Bakit ito ang kanilang pinagdidiinan? Tandaan po natin mga kapatid, ang object po ng God's foreknowledge ay ang mga tao. Ito rin yun. Kaya nga sa Romans chapter 8 verse 29, so for God to truly know is for God to truly love. So it means God's election of His people and His sale that He has loved them. Okay? He is so passionately and intimately in love with His people. Okay? Kaya nga niya inoffer ang sarili niyang anak para pumunta sa Kalbaryo para sa mga hinirang po niya. Right? Kaya kung if foreknowledge of God is looking at the future prior to God's decree, okay, what God will see, there's nothing. Kung yun ang pagbabasihan. Okay? Sabi po ng isang theologian, there is no place for any human effort, whether faith, obedience, or perseverance, or any combination of them, as the reasons for God's predestination of the elect. It chooses to love them because that was His choice, not because He foreknew what they would do. Right? Yan po yung kadahilanan. Dahil pinili po niya, minahal ka niya because it is His choice. Dahil hindi niya alam kung ano ang mga gagawin ng mga pinili ng mga taong ito. It was His choice. Hindi yung nakikita ng Diyos na ito, mananampalataya sa akin. Kaya pipiliin ko ito, no? Now, for clarification, tandaan po natin mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay pwede niyang i-deny ang unconditional election. Right? May mga Kristiyano din na naniniwala. Some of them ay hyper-Calvinist. Right? Sabi ng mga hyper-Calvinist, dapat daw yakapin ang unconditional election in order to be saved. Okay? May mga nagsasabi po yan. Kailangan alam mo, pinaniniwalaan mo yung unconditional election para maligtas ka. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi naman tayo naligtas because we believe in the doctrine of election. Diba? Kasi hindi pwedeng pagpantayin ang election with the gospel. Kasi yung iba, yun yung kanilang pananaw, yun yung kanilang tinitignan. So kailangan yakapin mo. Diba? Ang katuruang eleksyon. So, paano natin iti-treat ang mga ganitong klase ng mga Kristiyano? Let's say, they are not Calvinists. Ito yung mga non-Calvinists. Okay?
Biglang sabihin, ito yung mga tao, mga Kristiyano na hindi po sila naniniwala this kind of precious doctrine. No? Hindi sila naniniwala. So, ano maging tag dito, layunin po natin, anong magiging ugali po natin to treat them. Right? Paano natin sila madidil ang mga ganitong klase ng pananaw o mga Kristiyano pa man din. Pero hindi po sila naniniwala sa Calvinism. So, ano ang gagawin po natin? Of course, we present them na meron tayong pagpapakumbaba. No? Hindi yung, kaya nga tinawag po tayong mga sarcastic because dahil sa presentation po natin regarding sa mga doctrine ng po ito, ay ganun ang tingin po nila sa atin. So, we have to humble. No? We have to continue to present them in a humbling manner. Okay? Meron tayong pagpapasensya. Kasi hindi nila naintindihan. Meron tayong pasensya sa kanila. Hindi yung inaaway natin sa kanila. At of course, maging makatotohanan po tayo. Dahil alam naman po natin, ang isang Kristiyano na nakakaintindi ng doktrina ng biyaya, dapat nasa kanya ang mga virtue na ito. Ha? Tayo na nakakaintindi ng mga doktrinang ito ay dapat tayo yung makitaan po nila. Kahit sila ay talagang nagre-resist po sila, but still, ay nandun po yung ating pasyensya, nandun yung ating pagpapakumbaba, at yung pagpapasenta po natin ng katotohanan. So with that, ay next topic po natin ay tatalakayin po natin yung practical application kung paano po natin i-apply ang doctrine of election. Okay? So kung meron po tayong tanong, balikan po natin magmula po sa number 1. And I hope na itong mga objection pong ito ay maaaring ito rin po ang objection po natin. Marami mga clarification, insight, o mga bagay na dapat pa nating linawin. Maraming salamat sa pakikinig, mga kapatid. Okay. Meron po kayong nais linawin o dagdag para lalo pa natin maintindihan ang information ng Diyos. Okay. Okay, so kung wala po ay Yung decree, kasi nabanggit ko kayo yung decree. decree. So, siguro mag-agree na yung decree of election to salvation, it happened
before the foundation of the world. There's a Ephesians 1 for you. decree ng Jesus. Pero yung decree to reprobation, kailan dinigay ng Diyos na mapupunta sa impyerno yung mga nandalim? Prior din ba? Or before din ba sa foundation of the world? Of course, isasabay natin doon sa election for the foundation of the world. Right? Oh, kasi nagbabase po tayo sa kanyang decree. Kung i-decree po niya, binatas po niya na ililigtas niya some, so ganun din. No? Ang pagka-decree sa mga reprobate ay before the foundation of the world. Sabay. Tapos, napunta sa impyerno kasi niligtas sila ng Diyos na mamunta doon. Ganun ang magiging argument. Ayan yung mga magiging argumento. O kasi doon sa election of salvation, it chooses some. No? Pinili ko si Jacob. Okay? So, it means yung kanyang pagpili, it is a decree, yung reprobation, yung pagkapahamak sa mga hindi mananampalataya, also decree niya po yun. No? I don't know if you will agree. Kasi doon yun ang pagbabasihan po natin. Kasi yung kanyang mga elite ay kanyang minahal from the foundation of the world. So it means, yung mga hindi niya pinili, bagamat nabubuhay po sila, pero yung common grace ay natatamasa po nila. So, pwedeng, yes. Ang magiging partner natin, kapag sinabi natin na parang may dispute dun sa dinikti ng Diyos yung maliligtas prior sa creation. Kaya lang, kung sinasabi natin na God passes the non-elected over, ibig sabihin, magkakaroon ng ibang reason kung bakit sila i-condemn. Kasi yan yung objection sinabi niyo sa atin, ng mga Armenian sa atin, na parang sinasabi daw ng mga Calvinist na pinipili rin ng Diyos yung mga tao na dadali niya sa impyerno. So, gano'n na naging conclusion. Tawag kasi sa ganung doktrina, double ministration. So, kung ang Diyos ay pumili ng maliligtas, kasabay ng pagpili niya ng maliligtas, ay yung pagpili niya ng impyerno yung mga tao. So, pero, ang reformed view is, hinayaan ng Diyos itong mga hindi niya pinili na mag-act according to their nature. At yung action according to nature is total inability or total depravity. So, the moment na sila ay mag-act according to their nature, yun ang magiging basis for them para i-condemn. So, ang condemnation nila is because they were sinners. They were found to be having unbelief, no faith. Kaya napunta ang mga tao sa impyerno, hindi dahil sa pinili sila ng Diyos pumunta sa impyerno, kundi dahil makasalanan sila at in-apply ng Diyos yung justice niya sa isang taong makasalanan. On the other hand, para naman dito sa mga pinili, nagbigay ang Diyos ng ability for them to accept the gospel, to believe Jesus Christ, and to have the fruit of the Holy Spirit. Kaya sila nag-respond at kaya sila nagkaroon ng faith na nainibon. So, para sa mga ligtas, it's because God showeth mercy, sabi ng Romans 9:15. Pero para naman sa mga hindi niligtas, ay dahil hinayaan sila ng Diyos na mag-act according to their nature at dinala sila ng kanilang nature
to condemnation. So kung yung ganong klase ng double predestination ang pinapaniwalaan natin, hyper-Calvinist tayo pagka sinasabi natin na pumili rin ang Diyos ng may impyerno. Tapos, pag pinanganak ng taong yun, pipilitin ng Diyos maging mukhang demonyo siya para sa dulo ng buhay niya ay mapunta sa impyerno. So, I don't believe sa ganyan. Kaya nga, kahit sa landmark, walang word na elect unto reprobation. Ang meron lang is elect unto salvation. Because reprobation is a process. So once this person has committed sins, God will judge him or her according to his or her sins, and they will be condemned. So, baka mamaya, maging sagot ng hyper-Calvinist yung John chapter 3, verse 17, when he not believe it, diba? Pero yung he not believe it, they were condemned already. So, kapauna ko na yung context, so, hindi ko sa elect unto reprobation. So, pinapakita lang doon na God is so sovereign to know who are his and who are not. So, yun lang yung pinapaliwanag ng text. Yun lang. Okay, thank you. Mayroon pa? Basta ano lang, na-curious na ako kasi diba, kung ang Diyos nga pumili siya ng iniligtas niya from the very beginning, ano tawag ko sa sa linayaan niya? Ibig sabihin, di ba, parang ang meaning na rin nun, pinili ko kayo para makondem na. Kasi namili na nga siya from the very beginning kung sino lang iniligtas niya eh. So, parang logically na, ano tawag ko sa linayaan? Di ba? Sabi niya ako sa Ano ang tawag doon sa hindi pinili? Okay, balikan ulit natin. Okay? Because God chose some. And of course, pinabayaan niya yung mga hindi pinili. Of course, dahil sila ay nabubuhay regarding sa kanilang nature. Patuloy silang nabubuhay. Right? Ibig lang sabihin, ang pagpili ng Diyos sa mga kanyang ililigtas ay through His love. Pero doon sa mga hindi, ay pinabayaan din na lang na mamuhay the same. Nakasabay po natin mamuhay yung mga taong din yun. Pero nananagana sila sa common grace na katulad din natin, sabay din po sila. So, tawag natin sa kanila, of course, kung ano sinasabi ng kasulatan, they are reprobate. Okay? Para maliwanagan po tayo, ay tingnan po natin kung ano po ang pagkakaiba ng election to reprobation. Ang election po ay when God choose to save a sinner, He puts forth in action to save that person. God works in His elect, no? Mayroong ginagawa. Now, yun yung nangyari po sa atin. Kasi yung elect unto salvation, hindi mismo salvation po yun. So, andyan po yung order of salvation. No? Papasok po yun. Now, sa reprobation, God does not put forth an effort to cause people to sin. No? Wala po siyang ibig sabihin, kadahilanan para gawin po yun. When God bypasses some, He does not work to create unbelief in that person's heart. No? Wala siyang ginawa para yung puso yon ay mag-create ng unbelief. Simply lang, God simply let him go in his way. Pinabayaan niya na gawin ang kanyang nais. Parang sagot yun. Nasagot na ni Pastor pero i-simplify ko na lang. Yung election salvation kasi active work ng Diyos. Yan So, yung yung sinasabi niya, active work siya.
So God causes the person to be regenerated. So kaya sabi ko na God ordains the means as well as the end. So that happens when a person is elected to salvation. However, that doesn't mean na magkakaroon ng direct opposite na because God chooses some to salvation is ang kabalitan na agad na is God chooses some to condemnation. What happened is that He just simply passes them over. So, ibig sabihin, walang ginagawa ang Diyos. Kaya, kung nagkasala yung mga non-elect, it's because of their own will, it's because of their own volition, it's because of their own nature. Hindi nag-act ang Diyos anything in part of His special grace to cause them to believe or to repent of their sins. Yeah. Kaya, hindi sila elect unto reprobation, pero pwede natin sabihin that they were non-elect. Hindi sila elect to salvation. Non-elect nila. What will happen is they will just act according to their nature and God will respond to them in judgment according to His justice. Si Brother Mo. At nang tinawag Pastrosa, at nang tinawag dun sa sibukan din. So tama naman po yung iba, pero dagdag din po ako. So, ang dagdag ko is marami siguro nandito yung mga tao dahil nandun na agad sila sa result ng election, which is bago kasi natin malaman ng purpose. Di ba ang purpose ng election, Romans 8:10. Romans 8:40, Ephesians chapter 1 verse 45 is una is ang purpose niya is equal to salvation. Pero ang nangyayari kasi sa tao is gusto pag pinag-uusapan ng election, gusto nila agad yung purpose which is yung salvation or maganda sila, which is very wrong. Ang dapat mangyari sa atin dahil yung purpose is God sa Panginoon yun, dapat ang makita sa atin is yung result of election. Yung ano ba yung resulta ng election sa atin? Namumuhay tayo, may namumuhay ng kabanalan, yung fruits ng Holy Spirit, So, fruit of Holy Spirit. So, doon siguro nagkakaroon ng kalituhan kung bakit gano'n, bakit yung hindi mananampalataya o yung sabihin natin mga tao na makasalanan na ibang gano'n. Actually, tayo din, bago natin malaman na ligtas pala tayo, elect pala tayo, kung hindi kikilos ang Panginoon, which is the God Father, kung hindi siya tatawag sa atin eternally, siguro kagaya na din natin yung mga tao. Ang ginawa kasi sa atin is tinawag tayo, binuhay pa tayo sa ating patay na kaluluwa at nakaintindi na tayo ng salita ng Panginoon. Which is iba, yung mga hindi mananampalataya, walang ganoon. So in other words, biyaya pa rin ng Panginoon yung nagsusustain sa atin kung bakit tayo kilala, nanampalataya. Wala naman tayong ginawa eh. So yun yung purpose at yung result sa atin ng pagmamahal ng Panginoon within actual na. Kasi future pa yung election eh, nangyari yun. Ngayon, in actual salvation, yun yung mga naranasan natin, saan natin. Kaya dapat, ang mga sa atin na malaman natin is yung sa atin, yung result ng election sa buhay natin, bago natin balikan, ano ba yung purpose nun? Which is yung maligtas pala ka, kaya pala ako tinawag ng Panginoon, dahil niligtas din pala ako, isa pala ako sa mga pinili. Kaya, isa din mo yan, siguro kasama din yan sa next week na practical application sa atin, is yung sinasabi ni Pablo na ano bang bagay na meron ka na hindi mo dapat sa iyo. Di ba yung kaligtasan? So, ganun din nun, natutunan ko din sa prayer. Sa prayer naman, bakit ka namimili ng mga tao na ipag-pray? Sino ba tayo? Sino ba tayo para mamili ng sino na niligtas? So, ibig sabihin lang nun is, lahat ng mga tao dito sa lupa, at yan may buhay,
Acts chapter 17 verse 30, lahat ng mga tao ay kino-command, hindi kinuutusan silang mag-repent. So, pag-avoid na yung maging hyper na tayo na ay yun yung kasi kaya ganyan. So, paano yun pag ano, pagka punta natin sa langit kung sino kaya natin yung natin. So, yun lang po yung aking condition. Right, so next na topic natin ay tatalakayin po natin yung practical application. Doon natin makikita na kung saan ay, sabi nga, kung talagang elect ka, there is a desire. Meron kang desire na lalo mo pang mamahalin ang Diyos. Diba? There is a desire na ikaw ay naka-prepared to do good works. And of course, yung bunga ng banal na Espiritu na sa etc. Marami pa. Kaya yun po yung tatalakayin natin sa next na topic po na pag-aaralan po natin. Right? Meron pa? Ano po? Sila pero natin nakalimutan tayo fast forward galing tayo sa parang nangyari natin sa video tapos tingnan natin sa yung negative side positive o negative ang mga natin sa negative is na direct and just ng impyerno pero ang tingin sana natin doon yung negative side ng issue. Diba, yung positive yung ginawa ng Diyos, Yung pero positive yung negative, walang ginagawa ng Diyos. So, tapos, yun nga, huwag rin ang nakalimutan na tayo ay hinaharap. Naintindihan natin, justify tayo, nandiyan sa meditation, nandiyan yung mga ano, pero nakakalimutan natin minsan yung adoption. Tapos saan, dahil na-adapt tayo sa family ng Diyos, we are expected to do na kung ano yung ginagawa ng nandoon sa ng family. So yun yung ano niya, dalawa sa team food, and everything. Tapos, question. Yung question is, di ba, pinili, no? Pinili. Elect, pinili. Pero ano yung, kasi para maayos yung pagpapaliwanag natin sa iba, kasi yung mga pamay na lang si Judas. Naging isa sa mga apostol. Tapos, pinilit siya, yung word na pinilit. Kaya naman muna lang siya. Ano ang ano sa kanya? Ano ang doctrine, application, doctrine na tamang sa kanya? Doktrina. Kay Judas. Kay Judas. Dahil Kay Judas. sa ano, natapos kasama ni Jesus. Anong Anong doktrina? Anong doktrina? Ay, reprobate. Reprobate. Kasi pinili lang naman yun as sa what is the reform view regard. Pasal yung may verse, Titus 2:16, they confess that they know God, but in words they deny Him. Having Titus 2:16, ayan, sabi dito, Titus 1:16, Titus 1:16. They confess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Lahat to nagkayo kasi. Lahat to nagpapakita ng character ni Judas. Yung binasa natin kanina na pinili si Judas, hindi yung pinili ito sa Sabi, hindi. Yun yung in-explain kanina ni Pastor, na iba-iba kasi dapat ng word election sa Bible. May election as national Israel, may Marami pa. election unto consecration, unto service, yan kayo mga pinipiling disipulo, pinipiling mga sacerdotes, marami yan. Pero malinaw din na mayroong election na specifically to salvation. So, when Judas was not part of it, kasi nga, pinapakita ng doctrine of reprobation that
a person who is seemingly safe dahil pinaprofess niya, ay maaaring hindi pala. Pero na-involve siya sa mga ministry, na-involve siya sa mga gawain, active. Active siya. Pero ang nagre-rest talaga ay perseverance. Kaya kapag ka nagtapos ang buhay niya na tumalikod siya, kaya may word na apostasy. Yung apostasy is yung tumalikod. Not because hindi na sila elect, pero nililibig na they were not elect in the first place. Hindi pa talaga sila elect. So nadaya tayo. Pero ano ng Diyos yun? Kaya nandun sa binasag natin verse kanina, sabi ni Jesus doon isa sa mga pinili ko sila, demonyo. So si Judas yun, because Christ knew na isa talaga sa kanila is doon. And prophesied din si Judas is diba? Na sinabi sa Psalm na tatapusin o wawakisin yung lahi niya. Kaya nga, yung asendama, yung lugar na pinagkamatayan niya, tinawag na asendama. Kasi dumanak yung dugo niya, tapos yung mga bitukan niya doon. Tapos, doon siya nakilala na natapos na yung lahi ng tao. So, sinabi naman talaga ng Bible yun. So, ibig sabihin, pinapakisay na kung ano yung mangyayari kay Judas. Pero hindi dahil ang Diyos ang direktang gumawang maging ugas siya o i-obtain lahat ng gagawin niya. Kundi lahat ng yun ay prerogative ni Judas. Nag-act siya according to his nature. Kasi meron siyang hope na si Jesus is political savior. So, hindi nangyari yun. Dahil nakita niya si Jesus mga moral teacher lang. So, umalis na siya. At pinagkanulo niya si Jesus. Kasi nag-repent siya, pero false na. Hindi yung repentance na magliligtas. Repentance yun dahil parang naawa siya. So, hindi naman nagliligtas yung gano'n. Kaya gano'n si Judas sa isang example kung paano natin makikita ang isang reprobate. Minsan, sila ay nagiging active pa sa church. Diba? Pero hindi pala talaga sila elect. Kaya yun nga rin yung question ko elect pa talaga si Dr. Amande. In connection dun sa tanong ni Sarin, yun na yun. Alright, so kung wala na po ay sa sunod po ulit sana ay nandito po tayo lahat bilang mga Balik-balik na maraming salamat.